Hello, Ira. Andiyan na ba si Pao? Magka-chat kami. Papunta na daw siya. Hi, Daddy. Na-traffic daw sa NLEX eh. Pero malapit na daw. Ganun ba? Nakakatuwa. At last, darating na siya. Ang tagal rin natin siyang hinintay. Ay, oo nga. Sige. Balitaan kita kaagad. Hintay ko lang. Teka, ito na pala eh. Ako, balitaan kita. Kumusta pa? Thank you, ha. Thank you. Oy. Hello mga kanegosyo! Welcome to this new episode of Negosyo University at welcome din sa ating pinakabagong host na makakasama natin lagi dahil maraming nag-aabang sa kanya, Mr. Paulo Lapin. Hello, kumusta? Thank you so much, Ira. And hello po sa lahat ng mga viewers natin na nanonood ng Negosyo University. Wow, ang sarap naman banggitin. Kasama na ako dito sa programa. Salamat. And for today's episode, pag-uusapan natin ang cash flow. Yes, ang cash flow at parang meron pa silang dapat abangan sa'yo, Paulo. At sa ating mga viewers, abangan din ninyo, lalo na sa ating mga young entrepreneurs, ang bagong segment para sa season na ito. At yung bagong segment yan ang ipaglilingkod natin sa mga nangangarap na magkaroon ng negosyo o kaya sa mga may negosyo na pero gusto pa nila na mag-grow pa yung kanilang negosyo. At balikan ko lang din kanina, yung nabanggit ko na about cash flow na ano ba yung pagkakaiba ng cash flow sa profit? Pareho lang ba ito? Yan ang ating episode for today, no? Dito sa ating pinakabagong series na Financial Management. Ayan. Lahat ng tungkol po sa cash flow ay malalaman natin sa ating today's lesson. Welcome to today's lesson. What is cash flow? Cash flow is the movement of money into and out of a business. A well-managed cash flow allows a business to meet its immediate financial obligations, strategic planning, and financial stability. A strong cash flow signals investors that a business is not only surviving but positioned for future success. It reflects efficient financial management, potential profitability, and growth. Ira, baka sa ating mga viewers, may mga nagtatanong, ano ba ang pagkakaiba ng cash flow o profit o baka pareho lang ba ito? Ang cash flow ay ang pagpasok at paglabas ng pera sa isang negosyo. Hindi rin nangangahulugan na kapag may pumasok na pera, ito ay kita o profit na. At ang profit naman ay ito ay nabawas na ang lahat ng expenses. Base sa pumasok na benta, kailangan may matira doon. Ito yung tatawagin nating profit o kita. Ayan. Kasi meron palang mga account na wala pala siyang impact sa profit o sa kita. Ayan. Pero dahil cash siya, pasok siya sa cash flow. Meron din palang mga expenses na non-cash. Kung non-cash, ibig sabihin hindi siya pasok sa cash flow. Kasi non-cash siya. Pero expenses siya, kaya pasok siya sa pag-compute ng kita. Ano naman yung mga nakaka-apekto sa cash flow? Simulan natin yan sa operating cash flow or yung operations. Ayan. Sa operations, ibig sabihin, ito yung normal business operation, mga day-to-day activities ng negosyo. So, ibig sabihin, paano gumagalaw dito sa loob nito at paano nakaka-apekto yung cash, yung pagpasok at paglabas. Nandito yung mga items na halimbawa, yung tinatawag nating fixed monthly, di ba? Nandun yung sa salary, sa mga inventory ng ating goods, tama? Electricity, kung ikaw ay nagre-rent ng office, office rental, lahat ng involved sa operations. Yun po yung binabanggit niya. Diba? Tama, no? Dagdag natin taxes. Yan. Interest ng inutang natin. Kasama yan sa operation. Second factor na nakaka-apekto sa ating cash flow ay ang investment. Dito nakapaloob yung mga binibili natin sa ating business. Halimbawa na dito, ang pagbili ng mga equipment, machineries, real estate, for example, properties, offices, or if nasa manufacturing ka, commissary. So, dito yon naka-categorize. Yes, correct. So, bumili ka, sabi mo, Kuya Pao, no? Bumili. So, ibig sabihin,
lumabas ang pera. Ayan, cash outflow. Ngayon, halimbawa, yung machinery na nabili mo, may mas maganda na, no, na mas mabilis mag-manufacture ng tinapay. Ayan, ganyan. Di ba? Siyempre, kung tayo ang may-ari, mas gusto natin yon, mas efficient yon. Pwede natin sigurong ipagbili itong equipment na ito. So, pinagbenta natin. Ngayon, pinagbenta natin, meron tayong napagbentahan. Yung cash na nakuha natin doon, pumasok sa ating kumpanya, cash inflow. Ayan. So, cash inflow again minus cash outflow equals net cash doon sa ating investment. Alam mo, Ira, naalala ko dun sa current na business na hinahawakan ko ngayon. Actually, I'm handling dun sa isang business unit namin na manufacturing. Before, manual lang kami. Though may mga small equipment na existing, masasabi ko na yung dinidiscuss natin ngayon, na-apply ko na siya. At patuloy nating i-apply kasi to give you concrete example, gaya nga nung nabanggit ko, before manual lang kami sa production ng pita bread kasi gumagawa kami ng mga pita bread. Hanggang sa more on research and development, kailangan nag-i-innovate, nag-upgrade. From that initial investment, yung na-mention mo earlier na kailangan na siyang halimbawang ibenta at dun sa investment na yon, maaaring nag-depreciate na yung value but still, meron pa rin papasok na cash inflow based dun sa investment. Ang pinaka-example yung pagbili ng mga equipment para sa negosyo. At ang pangatlo po, yung finance, no? Na makikita natin kapag meron tayong cash flow statement, ang tawag doon ay financing cash flow. Yan, ito po yung pera na umiikot sa ating negosyo, sa ating investors, creditors, at sa ating owners. Okay? So, mapapansin mo, wala yung mga customers. Diba? Kasi ito yung pera na ginagamit pang-finance, pang-kapital ng ating negosyo. No? Maaring galing sa ipon ko, kung ako ang negosyante, ang may-ari, o kaya sa spare na cash ng aking investor. And then again, cash inflow, ibabawas natin ng outflow equals net cash. Ito ngayon ang cash na meron tayo na hawak natin sa ganitong period. Mga kanegosyo, kaya wag nating kakalimutan ang tatlong factors na nakakaapekto sa ating cash flow. First, operations. Second, investment. And third, finance. Alam mo, Ira, mas lalo kong natutunan yung lalim o yung level of understanding ko when it comes to cash flow. Lalo na kanina na-highlight sa discussion natin na hindi nangangahulugan, na hindi ibig sabihin na kapag may cash inflow, ito ay kita mo na o profit. Kumbaga, napakahalagang ma-monitor natin ang cash flow kahit nagsisimulang negosyo o malaking negosyo na, dahil itong cash flow na ito ang magsisilbing point of decision natin kung tayo ba ay mag-e-expand pa o handa na ba tayong bumili ng isa pang equipment. Usually kasi ang gumagawa nitong cash flow na ito, meron nga tayong tinatawag na cash flow statement no? Na yung i-input lang yung mga sinabi natin kanina, no? Ilalagay doon ng accountant. Ang tendency nito kapag hindi na monitor mabuti ay maaring maubos na o mag-close na yung isang tindahan. Kaya malaking tulong naman yung nadidiscuss natin ngayon para sa mga entrepreneurs, mga gustong magnegosyo, yung pagkakaroon ng analysis doon sa ating cash flow. Correct, yan. Tsaka sabi nga ng iba, di ba, cash is king. Ayan, nadagdag ko ulit yung mga paganyan. Cash is king, no? Sabihin, ito yung kailangan natin para masustain natin yung mga current natin at future na expenditure o pagkakagastusan. So mga kanegosyo, ang pinaka-goal natin sa cash flow ay ma-identify natin kung positive ba o negative ang cash flow natin itself, kung ito ba ay kumikita o hindi. At maisiguro natin na meron tayong enough money to sustain the entire business. Yan po ang ating lesson for today, mga kanegosyo. Pero hindi pa rin po natatapos dyan. Hindi pa ba? Hindi pa, kasi merong newest segment po. Yes, and take it away, Paolo. O ito mga kanegosyo, abangan ninyo ang bago nating segment.
Welcome to Negosyo Level Up! Dito sa segment na ito, i-feature natin ang mga young entrepreneur, mga kabataan na gusto ring magtayo ng kanilang sariling negosyo at mag-level up sa kanilang buhay. Paano sumali? Mag-send lang kayo ng video sa negosuniversity@gmail.com ng inyong pangalan, type of business, and location. At para naman sa level up moment ninyo, whether ito ay sa family, for your personal, o sa pagiging iglesia ni Cristo, at pag-level up sa inyong business, pwedeng-pwede ka dito. So ikaw na ba ang susunod nating business inspiration? Watch and join here in Negosyo University. At sa atin pong pagbabalik ay pakinggan natin at panoorin ang ating feature guest sa ating Negosyo Stories. Stay with us mga kanegosyo. We'll be right back. Sa ganito pong uri ng negosyo, mahalaga po talaga yung financial management. Naging tulong ko na lang po kay Mrs. ay ako po yung humawak sa purchasing department. Nakikita nila sa page namin, dami na pala naging client. Matagal na ba kayo? Ngayon po, ang negosyo namin ay construction po. Business namin na ni Mrs. dahil siya po ay isang architect. So, since ako po yung direct sa client, alam ko din po yung progress billing. So, ako po yung nagbibigay ng billing sa kliyente. Ako din po yung tumatanggap ng bayad ng kliyente. So, ako din po, gumawa po ako ng format namin sa computer. Nilalag ko po doon lahat ng mga payments namin. So, nangyari po, ako na po yung naging hands-on po talaga sa financial ng aming business po, simula umpisa. Ako po yung humawak sa purchasing department. Lahat po ng mga tools and equipment at orders po. Siya din po nakakalang kung magkano. Yan, magaling po siyang mag-canvas. Alam po niya kung saan kami kukuha ng supplier na mas mababa. Doon po siya talaga magaling. Ang policy po namin sa construction po namin sa negosyo, before po kami mag-start ng construction, maglalabas po ng 30% down payment yung kliyente namin. Magbibiling po kami kapag na-reach po namin yung 40% ng progress. Kailangan po lagpas kami dun sa down payment ni client. Lumalagpas po kami ng 10% or more bago po kami mag-bill ulit. Pagdating po sa progress report na kailangan po namin i-present kay client, yun, doon po siya humingi ng tulong kasi nga, na more on numbers. Yun, sinasalo ko po siya pagdating doon po sa progress report. Doon po nakabase yung magiging progress billing namin kay client. Sa ganito pong uri ng negosyo, mahalaga po talaga yung financial management kasi po meron po tayong, meron po tayong kailangang output. At dito po, hindi po basta maliit yung output kasi bahay po, structure po siya, hindi po siya maliit, nagkakos po siya ng milyon pataas. Mahalaga din po yung, yung quotation and budget costing. Bago po mag-start, nandun na po lahat ng budget per scope. Yun po yun. Doon po kayo susunod. I-monitor niyo po kung ito ba talaga yung naggastos natin sa scope na to, ito ba talaga yung naggastos natin sa scope na to. Ganun po. Meron pong instances na lumalagpas kasi meron pong month na tumataas ang presyo ng materyales, di naman po natin yan may iwasan. So meron pong mga scope kami na lumalagpas yung budget. Pero minimake sure po namin na masaserve pa rin po namin lahat yun based on scope of works po na binigay namin nasa kontrata. Sa problema naman po, hindi naman talaga po may iwasan yun. Yun, supportahan na lang po kami doon. Tapos isip na lang kami ng solusyon. Sa 3 taon po namin sa business, nagugulat po kami. Kasi pag minakausap po kami, nakikita nila sa page namin, dami na pala naging client. Matagal na ba kayo? Tinatanong po nila. Ito po, ang likod po talaga ng lahat ito, panalangin po. Palagi po namin pinapanalangin na sana po sa susunod, ganun pa rin. Talking points. Types of cash flow. Operating cash flow, investing cash flow, and financing cash flow. What affects cash flow? Operations, investments, finance. The key difference between cash flow and profit is while profit indicates the amount of money left over after all expenses have been paid, while cash flow indicates the net flow of cash into and out of a business. Dito sa Negosyo University ay meron tayong pa-homework every after lesson. Ano bang pa-homework natin, Ira?
Yes, at ito ang ating tanong. Blank is very important to cash flow. The business must have sufficient cash when payments come due, or else they risk defaulting. I'm sure, kayang-kaya ng ating mga kanegosyo ang ating question for today. O di ba? Nakatapos na tayo ng interesting topic para sa inyong dream na negosyo. At para naman po sa inyong comments, suggestions at katanungan about business, mag-email lang po kayo dito sa amin sa negosuniversity@gmail.com at sisikapin po namin na masagot ang bawat katanungan niyo. Yes, salamat pong muli mga kanegosyo sa pagsama sa isa na namang makabuluhang episode ng Negosyo University. At para sa ating tagline, let's please do the honor, Paolo. Kinabahan ako dun Subukan natin Kaya walang a-absent at sama-sama tayong lahat na mag-aral at matutong magnegosyo dito sa Negosyo University Season 2.